Honey, it's a done deal. Dahil sa tulong mo nakuha natin ang renovation project. We're finally safe, Teresa. Hindi na tayo mawawalan ng bahay. Iyon ang huling beses na naramdaman ko, ang tunay na seguridad sa loob ng aming tahanan. Ang boses ni Joel ay puno ng pag-asa, ang mga kamay niyang humahap. Lo sa aking balikat ay tila isang pangako ng mas maliwanag na kinabukasan. Sa loob ng 20 taon naming pagsasama, ang mga salitang yon ang pinakamagandang musika sa aking pandinig. Hindi ko alam ang boses na yon ay isa na palang bitag na dahan-dahang kumikit sa aking dignidad. 1 linggo lang ang nakalipas, ang lahat ng kulay sa aking mundo ay biglang naging abo. Nagising ako sa paulit-ulit na pag-vibrate na aking telepon. Sa loob ng ospital, ang bawat segundo ay mahalaga, lalo na para sa akin bilang chief nurse. Ngunit ang mensaheng bumungad sa screen ay hindi tungkol sa trabaho. Isang larawan. Isang larawan ng kisame ng bagong renobasyon na maternity ward na bumigay basa ng tubig at ang mga kama ng mga bagong silang nasanggol ay halos madaganan ng mga debris. Diyos ko po ang mga bata. Mabilis ang tibok ng puso ko, halos lumabas na sa aking dibdib. Wala akong ginawa, kundi tumakbo. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga tuhod habang binabagtas ang hallway ng ospital. Ang mga nurse, ang mga pasyente, ang ingay ng mga emergency alarm, ang lahat ay tila gumagalaw sa slow motion. Pagdating ko sa ward, nakita ko ang mga doktor na abala sa pag-evacuate. Ang amoy ng basang semento at alikabok ay humahapdi sa aking ilong. Teresa, you signed the inspection report. Di ba bakit pumasa ito? Ang tanong ng aming hospital director ay parang isang matalim na patalim na bumaon sa aking katauhan. Hindi ako makapagsalita. Ang aking mga kamay ay nanginginig nang hawakan ko ang piraso ng papel na naglalaman ng aking pirma, ang pirma na aking inilagay dahil lamang sa tiwalang ibinigay ko sa aking asawa. I trusted the contractor, sir. Halos pabulong kong sagot. Ang kontraktor ay asawa mo, Teresa. The board is conducting an emergency meeting. Your license is at stake. Ang bawat salita ay parang suntok sa aking sikmura. Ang aking lisensya. Ang aking pinaghirapan ng halos 3 dekada. Tiningnan ko ang aking cellphone. May 10 missed calls mula kay Joel. Pagtawag ko, hindi pa man ako nakakapagsalita, boses na niya ang bumasag sa aking katahimikan. Teresa, listen to me. Don't say anything to the board yet. May problema sa supplier, hindi sa amin. Pag-usapan natin ito sa bahay, okay? Para sa atin din ito. Kaya mo naman akong pagkatiwalaan, di ba? Para sa atin. Para sa atin. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan, tila isang sumpa. Habang makatayo ako sa gitna ng magulong ward, napansin ko ang isang email na kakapasok lang sa aking inbox, isang notifikasyon mula sa insurance company. Ang pangalan ni Bianca. Ang representative na pinakilala ni Joel ay nakalista bilang contact person para sa mga materyales. Tumingin ako sa paligid. Ang mga ina ay umiiyak habang yakap ang kanilang mga sanggol. Ang takot sa kanilang mga mata ang nagsisilbing salamin ng aking sariling pagkawasak. Sa bawat pagpatak ng tubig mula sa sira-sirang kisame, nararamdaman ko ang pagguho ng bawat pangarap na binuo ko kasama si Joel. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang magkunwari na maayos ang lahat. Sa gitna ng tensyon at panik ng mga tao, mabilis kong kinuha ang aking resignation letter mula sa drawer ng aking mesa, ang liham na matagal ko nang itinago, sakaling dumating ang araw na hindi ko na kayang sikmurain ang mga kompromiso. Nilagdaan ko ito ng mabilis. Ang tinta ay tila dugong umaagos mula sa aking mga kamay. Iniwan ko ito sa ibabaw ng mesa ng direktor, kasabay ng aking hospital ID. Huli na ang lahat para magpaliwanag at lalo na para humingi ng tawad sa isang pagkakamaling hindi ko naman ginusto. Lumabas ako ng ospital. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta ang alam ko lang, kailangan kong harapin si Joel.
Hindi bilang isang mapagkumbabang asawa, kundi bilang isang babaeng handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Pagdating ko sa aming bahay, ang bawat sulok ay tila nagsasabing puno ito ng kasinungalingan. Ang amoy ng kape na karaniwang nagbibigay sa akin ng ginhawa ay ngayon ay nakakasuka. Naupo si Joel sa sala, nakatalikod habang abala sa pag-type sa kanyang laptop. Hindi niya napansin ang pagpasok ko hanggang sa ibagsak ko ang aking bag sa mesa. Teresa, aga mo yata. Bungad niya nang hindi man lang tumitingin. Ayos na ba sa ospital? Sinabi ko na sa'yo, supplier ang may sala. I'll handle it, don't worry. I handle. Tanong ko, ang boses ko ay matigas, punong-puno ng pagpipigil. Joel, the maternity ward is closed. May mga sanggol na muntik ng madaganan. My license is at risk and you're talking about handling it like it's just a broken pipe? Doon na siya lumingon. Ang kanyang muka ay puno ng pagkukunyari ang muka ng lalaking pinakasalan ko dahil akala ko ay siya ang magiging sandigan ko sa hirap at ginhawa. Teresa, calm down. It's a business, may mga risgo talaga. Kung magpapanik ka, lalo tayo mawawala ng kita. Remember, kailangan natin tong pera para sa tuition ni Marco sa susunod na SEM. Pamilya. Palagi na lang pamilya ang ginagamit niyang dahilan para patahimikin ako. Lumapit ako sa kanya, kinuha ko ang laptop niya. Para sa pamilya o para sa'yo at kay Bianca? Natigilan siya. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting naglaho. Anong pinagsasabi mo, Bianca is just a partner? Partner. Ibinagsak ko ang aking phone sa harap niya kung saan nakabukas ang email na nakita ko kanina. I saw the logs, Joel. Alam ko ang bawat transaksyon. I saw the emails. You didn't just use her for the bid. You've been meeting her since long before this project started. Tumayo siya at sinubukang hawakan ng aking mga braso pero umatras ako. Ang bawat paglapit niya ay parang nakakahawang sakit na ayaw kong kumapit sa akin. Teresa, let me explain. Hindi mo naiintindihan. The business was failing. I had to find a way. You had to find a way to cheat sa harap ko sa loob ng ospital na pinagtratrabahuhan ko. I did this for us. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw na sa loob ng aming bahay. Napagod na ako sa pagiging yaya lang ng mga pasyente mo, Teresa. Gusto kong maging successful. Gusto kong maging katulad ng ibang mayayaman sa kapitbahay natin. Ang sakit. Mas masakit pa sa anumang sampal ang marinig na ang lahat ng pagod ko sa ospital, ang mga shift na hindi ko kasama ang anak ko, ang mga gabing pagod, ang katawan ko ay itinuturing niyang pagiging yaya lang. Biglang tumulog ang aking phone. Isang text mula sa isang unknown number. Binasa ko ito nang malakas ang bawat salita ay parang kutsilyo humahati sa puso ko. Joel, kailan mo sasabihin sa kanya? Sabi mo tapos na ang lahat sa inyo. I'm tired of waiting in this apartment. Tiningnan ko si Joel. Hindi siya makatingin ng diretso sa aking mga mata. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buong buhay, ang lalaking ama ng aking anak, ay may iba palang pinaglalaanan ng kanyang oras at pagmamahal. So, the apartment, mahina kong sabi ang aking boses, ay nanginginig na sa tindi ng put. Kaya pala, tuwing sasabihin mong may emergency site visit ka sa gabi, doon ka pala pupunta? Teresa, please. Huwag mo akong hawakan. Utos ko, ang aking boses ay malamig na parang yelo. Sa loob ng 20 taon, akala ko ikaw ang pamilya ko. Pero ngayon, nakikita ko na ang mukha ng taong sumira sa kinabukasan ko. Lumabas ako ng bahay kahit hindi ko alam kung saan ako pupunta. Habang naglalakad ako sa ilalim ng init ng araw, ang bawat hakbang ko ay parang paghila sa aking sarili. Palabas ng isang madilim na kuweba. Hindi ako iiyak, hindi ako magmamakaawa. Ang sakit ay gagawin kong lakas para sa susunod na laban. Pagdating ko sa kanto ng aming barangay, nakita ko si Aling Nena, ang aming kapitbahay, na laging nakadungaw sa kanyang sari-sari store. Nakita niya ako namamaga ang mga mata. Teresa,
Iha, anong nangyari? Bakit parang balisa ka? Ngumiti ako ng pilit, isang ngiting punong-puno ng pait. Ayos lang po ako, Aling Nena. May inaayos lang na gulo. Gulo na siya mismo ang nagtanim at ako ang kailangang magbunot. Hindi ako umuwi ng gabing yon. Nagpalipas ako ng oras sa isang 24-hour cafe malapit sa ospital. Nakatitig sa aking laptop habang ang mga mata ko ay nanlalabo na sa antok at pagod. Ang sakit ay nagiging galit at ang galit ay unti-unting nagiging isang malamig at kalkuladong determinasyon. Binuksan ko ang lumang folder ng mga proyekto na dati naming tinagsaluhan ni Joel. Doon ko natagpuan ang mga email na hindi niya nabura mga usapan nila ni Bianca na nagsimula pa bago pa man magbukas ang bidding sa ospital. Habang binabasa ko ang bawat linya, parang may sumasakal sa akin. Hindi lang pala basta pagkakamali ang nangyari. Ito ay isang planadong panlalamang. Teresa will sign it, don't worry. She trusts me blindly. Iyon ang sabi ni Joe sa isa sa mga email niya kay Bianca nung 6 na buwan ang nakalilipas. Blindly. Yun pala ang tingin niya sa tiwalang ibinigay ko isang kahinaan na maari niyang paglaruan. Ang mga kamay ko ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa purong put. Tiningnan ko ang mga attached files sa mga email na yon, mga quotation na mga material na sadyang pinababa ang kalidad para makatipid sila. Ang perang natipid nila ay hindi napunta sa kumpanya. Ito ay ginamit pambayad sa upa ng apartment na tinutuluyan nila ni Bianca at sa mga luho na akala ko ay bunga ng pagsisikap ni Joel. Biglang tumunog ang aking telepono. Ang pangalan ni Marco ang lumitaw sa screen. Ang aming anak. Manasaan ka ba, hinahanap ka ni Papa? Ang gulo-gulo niya sa bahay. Ano bang nangyayari? Ang boses ni Marco ay puno ng pag-aalala at doon hindi ko na napigilan ang panginginig ng aking mga labi. Marco? Anak? Hindi ko matapos ang sasabihin ko. Paano ko sasabihin sa kanya na ang ama na tinitingala niya ay isang taong nanloko sa sarili niyang pamilya? Masabihin mo sa akin, sabi ni Papa may issue sa trabaho mo. Baka raw mawala ang scholarship ko, totoo ba? Doon ko napaktanto ang talas ng manipulasyon ni Joel. Ginagamit niya ang kinabukasan ng aming anak para takutin ako at pilitin na manahimik. Ang takot na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang desisyon. Hindi ko hahayaang masira ang buhay ni Marco dahil sa kasakiman ng ama niya. Marco, makinig ka sa akin? Matigas na sabi ko, sinisiguradong hindi ako manginginig. Huwag kang maniniwala sa lahat ng sasabihin ng papa mo. Magiging maayos ang lahat, pero kailangan kong gawin ang nararapat. Ibinaba ko ang tawag at muling bumaling sa laptop. Mula sa mga email nakita ko, isang pangalan ang kapatid ni Bianca na siyang supplier ng mga materyales. Isang tawag ang kailangan ko para malaman kung hanggang saan ang koneksyon nilang tatlo. Habang naglalakad ako palabas ng cafe papunta sa aking sasakyan, isang anino ang humarang sa aking daraanan. Si Bianca. Nakatayo siya sa ilalim ng post ng ilaw, suot ang isang mamahaling damit na alam kong galing sa perang ninakaw ni Joel mula sa aming pamilya. Teresa? Panimula niya, ang boses niya ay mapagkunwari, parang isang kaibigang nakikiramay. I know you're angry. Pero kung itutuloy mo ang paghahalungkat, pareho lang tayong mawawalan. Joel told me he already fixed everything. Huwag na nating palakihin ang issue. Tumingin ako sa kanya, diretsong-diretso sa kanya mga mata. Hindi siya ang babaeng kinatatakutan ko noon. Siya ay isa lamang biktima ng sarili niyang kasakiman at ngayon, isa rin siyang susi. You think this is just about us, Bianca? Tanong ko ng mahinahon. You put patients at risk. Mga inang nanganak, mga sanggon na nasa incubator. You think money can wash away the guilt of that? Mumisi siya, isang nising puno ng desperasyon. Diyos ko, Teresa, you're so righteous. Pero sa mundong ito ang mabait, madalas ay naiiwang luhan. Maybe, sagot ko habang nilalagpasan siya. But at least I can look at myself in the mirror without feeling disgusted. Something you clearly cannot do.
Pag-uwi ko, nakita ko ang mga gamit ko na nakatambak sa labas ng pintuan. Pinagtaguan ako ni Joel, pero hindi ako nag-atubili. Kinuha ko ang aking mga gamit, hinarap ang pintuan at alam kong sa pagpasok ko, hindi na bilang isang asawa ang papel na gagampanan ko, kundi bilang isang taong maniningil. Pagpasok ko sa aming bahay, ang bawat hakbang ko sa sahig ay tila tunog ng pagguho ng aming pamilya. Nakaupo si Joel sa hapagkainan. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Pagkakita sa akin, agad siyang tumayo, pilit na ipinapakita ang kanyang mukha na puno ng pagsisisi, isang maskarang kabisado ko na. Teresa, salamat sa Diyos, bumalik ka. Simula niya sinusubukang hawakan ang aking balikat. Mabilis akong umiwas isang pagkilos na tila nagpagulat sa kanya. Huwag mo akong hawakan, Joel. Malamig kong sabi. Hindi ako bumalik para makipag-ayos. Bumalik ako para kunin ang mga dokumento at gamit ko. At para sabihin sa'yo na hindi ako papayag na madamay ang lisensya ko sa mga kalokohan mo. Natawa siya ng mapait, isang tawa na walang bakas ng pagpapakumbaba. Dokumento, Teresa, kung itutuloy mo ang pag-iimbestiga, mapapahamak tayong dalawa. Isipin mo ang bahay na ito. Ang mortgage na binabayaran natin. Kung mawawalan ako ng lisensya bilang contractor at mawalan ka ng trabaho, paano na ang pag-aaral ni Marco? Ginamit na naman niya ang aming anak. Isang pamilyar na taktika na dati kong kinatatakutan, ngunit ngayon, wala na itong talab sa akin. Huwag mong gamitin si Marco para pagtakpan ng kadumihan mo, Joel. Diretsyong sabi ko. The reason why our house is under mortgage is because you diverted funds for your lifestyle with Bianca. Nakita ko ang lahat. Ang bawat sentimong ninakaw mo sa proyekto ng ospital, alam ko kung saan napunta. Namutla siya. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa akin, naghahanap ng bakas ng pag-aalinlangan, ngunit wala siyang nakita. Teresa, pakinggan mo ako. Ang supplier, stop! Sigaw ko, ang boses ko ay hindi na nagmamakaawa, kundi isang pag-utos. I don't need your explanations anymore. You have until tomorrow to sign the legal papers I'm preparing. I will take full responsibility for the investigation, but you will sign a confession statement stating that you bypassed the standards without my knowledge. Baliw ka na ba? Gulat niyang tanong. Confession? Sisirain mo ang buhay ko. Ang buhay mo ang sumira sa sarili nito, Joel. Sagot ko habang nilalakpasan siya patungo sa aming kwarto. Ang pinagkaiba natin ako ay may paninindigan. Ikaw kailangang manira ng buhay ng iba para lang magmukhang matagumpay. Habang nag-iimpake ako ng aking mga gamit, nararamdaman ko ang bigat ng bawat piraso ng alaala na aking inilalagay sa maleta. Ang mga litrato namin ni Marco noong bata pa siya, ang mga sertipiko ng aking pagtatapos, lahat ng ito ay saksi sa aking pagsisikap na binaliwala ni Joel. Biglang pumasok si Joel sa kwarto. Hinawakan niya ang aking braso. Hindi na ito ang hawak ng isang asawa, kundi ng isang taong desperado. Teresa, if you do this, I have nothing. Bianca will leave me, the company will go bankrupt, and I'll be left with nothing. Tumingin ako sa kanya. Hindi na may puot, kundi may awa. Ang lalaking akala ko ay higante, ay isa palang duwag na nakatago sa likod ng kanyang mga asinungalingan. Maybe you should have thought about that before you chose her over your family, mahinahon kong tugon. Paglabas ko ng bahay, sinalubong ako ng hangin ng gabi. Ang aking telepono ay hindi tumitigil sa pag-vibrate. Tawag mula sa hospital direktor, tawag mula sa mga creditors, tawag mula sa hindi kilalang numero. Sa gitna ng lahat ng ito, isang desisyon ang aking ginawa. Hindi na ako magtatago. Hindi na ako susunod sa batas ng pananahimik ni Joel. Habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan, nakita ko si Marco na nakatayo sa tapat ng gate. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pagtataka at takot. "Masaan ka pupunta?" Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Nilapitan ko siya, hinawakan ang kanyang mga pisngi. "Marco, anak, kailangan nating pag-usapan ang lahat.
Mula ngayon, hindi na tayo maglilihim sa isa't isa. Dad, he made mistakes, and now he has to face the consequences. Ang bawat salitang binitawan ko ay parang pagputol sa isang gapos na matagal nang pumipigil sa akin. Alam kong mahirap ang daraanan namin pero sa unang pagkakataon, ramdam ko ang tunay na kalayaan. Dinala ko si Marco sa isang maliit na apartment na pansamantala kong inupahan. Hindi ito kasing laki o kasing ganda ng aming bahay pero sa loob ng 4 na sulok nito, ramdam ko ang katahimikan na matagal nang nawala sa akin. Habang inaayos ko ang aking mga gamit, nararamdaman ko ang matalim na titig ng aking anak. Matatoong sinadya ni Papa na gumamit ng substandard materials? Tanong ni Marco. Ang boses niya ay walang emosyon, parang isang wes na naghihintay ng ebidensya. Inilabas ko ang aking laptop at ipinakita sa kanya ang mga email at bank transfers. Bawat scroll ko ay tila pag-untog sa katotohanan. Nakita ko ang pababago sa mukha ni Marco mula sa pagtataka patungo sa pagkabigla at sa huli ang pait ng pagkadismaya. He chose greed over our lives, Marco. Malumanay kong sabi. Hindi ko ito ginagawa para ipaya siya. Ginagawa ko ito para malaman mo na hindi lahat ng pagkakamali ay dapat pagtakpan sa ngalan ng pamilya. Hindi siya sumagot. Tumalikod siya at pumasok sa silid na nakalaan para sa kanya. Ang katahimikan pagkatapos ng aming pag-uusap ay mas mabigat kaysa sa anumang sigawan. Alam kong nasaktan ko siya, pero mas matimbang ang katotohanan kaysa sa isang wad na buhay na itinayo sa ibabaw ng mga panganib sa ibang tao. Kinaumagahan nakatanggap ako ng tawag mula kay Bianca. Hindi na siya yung mapagkunwaring babae sa post ng ilaw. Ngayon, ang boses niya ay puno ng panik. Teresa, please! Joel is planning to flee. Kinuha niya ang lahat ng natitirang pondo sa company account. He's going to leave us both behind. Natawa ko. Isang tawa na puno ng pait. Ano ang akala mo, Bianca? Na matapos mo siyang tulungang manloko, magiging loyal siya sa'yo? Sa simula pa lang pareho lang kayo mga gamit para sa kanya. I have proof, Teresa, sigaw niya. I have the recorded calls where he explicitly told me to change the materials. I will give it to you if you help me. Please, I don't want to go to jail alone. Magkita tayo, sagot ko. Ngayon din. Lagtag po kami sa isang mataong palengke malayo sa mga mata ng mga taong nakakakilala sa amin. Nakasuot siya ng malaking sombrero at sunglasses, tila isang kriminal na nagtatago. Inabot niya sa akin ang isang USB drive. Lahat ng usapan namin nasa loob niyan. Even his plan to pin the blame on you during the board hearing, sabi niya, habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Tiningnan ko siya ng maigi. Sa gitna ng ingay ng mga nagtitinda at mga mamimili, nakita ko ang isang babaeng nawasak dahil sa maling pag-ibig. Bakit mo ginagawa ito, Bianca? Akala ko ba mahal mo siya? Mahal? Ngumiti siya ng mapait. Akala ko rin. Pero nung sinabi niya sa akin na he doesn't care if I get fired as long as he gets the money, doon ko na-realize I was just another project for him to manipulate. Hindi ko siya pinatawad, pero hindi ko rin siya hinusgahan. Ang bawat isa sa amin ay may sariling laban. Pag-uwi ko sa apartment, sinalubong ako ni Marco sa sala. Hawak niya ang kanyang phone. Ma, nakita ko ang post ng mga kapitbahay natin sa Facebook. Joel is selling our furniture and appliances. He's really planning to run away. Tumayo ako at kinuha ang USB drive. Hayaan mo siyang magbenta, Marco. Pero hindi siya makakalayo. Sa unang pagkakataon, hindi na ako ang yaya ng mga pasyente o ang asawang naglilinis ng gulo ng iba. Ako na ang may hawak ng susi sa katarungan. Habang nakatingin ako sa labas ng bintana, alam ko na ang susunod na hakbang ay magiging mitsa ng katapusan ni Joel. Ang mga sumunod na oras ay tila isang mabilis na agos ng tubig na hindi ko na mapigilan. Matapos makuha ang USB mula kay Bianca, hindi ako nag-aksaya ng panahon.
Alam kong sa sandaling malaman ni Joel na hawak ko na ang kanyang mga sikreto, hindi siya magdadalawang isip na itumba ako bago pa man ako makapunta sa board hearing. Habang hinihintay ko ang tamang pagkakataon, muli kong pinakinggan ang mga recorded calls sa USB. Bawat boses ni Joel, yung boses na dati ay nagpaparamdam sa akin ng pagmamahal, ay puno na ngayon ng kasakiman. Don't worry about the safety inspection. Teresa is a pushover. She'll sign whatever I put in front of her. Just make sure the cement supplier gets his cut. Ang bawat salita ay parang suntok sa aking sikmura. Pushover. Yun pala ang tingin niya sa lahat ng pagtitiwalang ibinigay ko. Biglang tumunog ang aking telepono. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito ng may pag-iingat. Teresa, please, pakinggan mo ako. Boses ni Joel. Hindi na siya nagmamakaawa. Ngayon ito ay boses ng isang taong desperado at galit. I know you took something from Bianca. Ibabalik mo yan sa akin o hindi mo magugustuhan ang mangyayari kay Marco. Nanigas ako. Ang banta sa aking anak ay hindi ko palalampasin. Joel, don't you dare touch our son! If you do, I promise, the only thing you'll have left is a prison cell. Try me, Teresa. Sigaw niya bago binaba ang tawag. Hindi ako pwedeng magpadala sa takot. Mabilis akong tumawag sa aking dating assistant sa ospital, si Elena, na alam kong tapat sa akin. Elena, I need you to print every document in the shared drive, including the ones that Joel ordered to be deleted. Do it now before he realizes the system access has been revoked. Habang abala si Elena, kinuha ko ang aking mga gamit at inihanda si Marco. Anak, we need to go. Hindi na ligtas dito. Dinala ko si Marco sa simbahan sa aming barangay. Doon sa harap ng rebulto ng ating mahal na ina, ramdam ko ang paghina ng aking tuhod. Lumuhod ako, hindi para humingi ng himala, kundi para humingi ng lakas. Ma, bakit tayo nandito? Tanong ni Marco. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng inosenteng tuwa ay may bakas na ngayon ng pait at hinog na pag-unawa. Dito tayo nagsimula, Marco. Dito rin natin aayusin ang lahat. Sagot ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Anak, sorry kung kailangan mong maranasan ito. Sorry kung ang papa mo ang dahilan ng pagkawala ng lahat ng pinaghirapan natin. Mahuwag kang mag-sorry. Sagot niya, at sa pagkakataong ito, siya ang humawak sa aking kamay. Hindi mo kasalanan kung naging ganito si Papa, at hindi mo rin kasalanan kung kailangan nating magsimula sa wala. I'm proud of you, Ma. You're doing the right thing. Ang mga salitang yon ang pinakamagandang narinig ko sa buong buhay ko. Maya-maya dumating si Elena dala ang mga dokumento. Pagbukas ko ng folder, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang property title ng aming bahay na nakasanla na pala sa pangalan ni Bianca at hindi sa bangko. Joel had been playing us both. Hindi lang niya ako niloko. Niloko rin niya si Bianca sa pamamagitan ng paggamit ng pera nito para sa sarili niyang utang. Ngumisi ako. Ang buong istruktura ng panloloko ni Joel ay babagsak sa mismong mga kamay niya. Hindi na lang ito tungkol sa ospital. Ito ay tungkol sa lahat ng taong ginamit niya. Sa labas ng simbahan, nakita ko ang isang sasakyan na pamilyar sa akin. Sasakyan ni Joel. Nakaparada ito sa kabilang kalsada nakabantay. Alam ko, sa oras na lumabas kami, susundan niya kami. Marco, tawag ko sa aking anak habang tinitingnan ang aking phone. Text your tito yung pinsan ko na pulis. Tell him to meet us at the hospital parking lot in 1 hour. We're going to end this. Ang bawat desisyon ko ay hindi na pagtakbo, kundi isang pagharap. Handa na akong sunigin ang lahat ng tulay na nagdudugtong sa akin sa nakaraan, kahit pa ang huling tulay na yon ay ang pangalan ni Joel. Ang loob ng ospital ay tila isang battlefield na naghihintay ng hudyat. Kasama ko si Marco habang naglalakad kami patungo sa conference room kung saan nakatakda ang emergency board meeting.
Ramdam ko ang bawat tingin ng mga dating katrabaho, ang iba ay may awa, ang iba ay may halong tsismis. Wala akong pakialam. Ang bitbit ko sa aking bag ay hindi na ang aking resignation, kundi ang katotohanang wawasak sa mundo ni Joel. Pagbukas ko ng pinto, naroon na ang board of directors at doon nakaupo si Joel. Maayos ang suot na barong, tila isang lalaking walang kasalanan. Sa tabi niya nakaupo si Bianca. Ang kanyang muka ay halatang puyat at puno ng takot. "Teresa," bungad ng board chairman, "we are here to address the structural failure. Mr. Alonzo claims that the oversight was entirely on your end as the one who signed the inspection documents." Tumayo si Joel. Ang kanyang muka ay puno ng pait na pagpapanggap. "I am sorry, board. I tried to protect my wife. Akala ko ay simpleng pagkakamali lang. Pero habang nag-iimbestiga ako, nakita ko na may mga dokumentong pinirmahan si Teresa na hindi dumaan sa tamang protocol. She was under pressure, I know, but we cannot sacrifice the hospital's safety for that." Ang galing! Ang sarap niyang pakinggan kung hindi ko lang alam ang totoo. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ibinaba ko ang aking bag sa mesa. "Tapos ka na ba, Joel?" tanong ko. Ang boses ko ay kalmado, halos bumubulong, pero ramdam ang bigat ng bawat salita. "Teresa, wag mo nang pahirapan ang sarili mo." "Hindi ako ang nahihirapan, Joel. Ikaw," putol ko sa kanya. Inilabas ko ang USB drive at ang mga printed documents na nakuha ko. Sa loob ng envelope na ito, naroon ang mga orihinal na kontrata na pinalitan mo nang hindi ko alam. Naroon din ang mga bank records na napapatunay na ang pondong dapat sana ay para sa high-grade concrete ay napunta sa isang offshore account na nakapangalan sa'yo at kay Bianca. Biglang namutla si Bianca. Napatingin siya kay Joel ng may halong poot. "Joel? Anong offshore account?" "Shut up, Bianca," sigaw ni Joel. Ang maskara niya ay tuluyan ng gumuho. At hindi lang yan. Pagpapatuloy ko, hindi siya nililingon. "Dito sa USB na ito, naroon ang recording ng usapan nyo kung paano nyo pinlano na isisi sa akin ang lahat para makaewas sa kaso. You didn't just bypass the protocols, Joel. You built this renovation on lies, greed, and the lives of the patients I promised to protect." Ang buong silid ay nabalot ng katahimikan. Ang mga mukha ng board members ay puno na ngayon ng galit. Ang chairman ay mabilis na kinuha ang mga dokumento at binasa ang mga ito ng may pagkasuklam. "Mr. Alonzo," malamig na sabi ng chairman, "is it true that you manipulated the supply chain for personal gain?" "No, that's fake. Teresa is just framing me because I wanted to leave her," sigaw ni Joel habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Doon tumayo si Marco mula sa likuran ko. "It's not fake, Dad." Lahat kami ay napatingin kay Marco. Ang boses ng aking anak ay matatag, puno ng sakit, pero puno rin ng hustisya. "Nakita ko ang mga email mo. Nakita ko kung paano mo ginamit ang pangalan ni Mama para makakuha ng pera. You didn't just lie to the hospital, you lied to me. You lied to us." Si Joel ay tila nawala ng hangin. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kakampi, pero wala. Kahit si Bianca ay nakatingin na sa kanya ng may matinding pait. "I have filed a formal complaint to the DTI and the police, Joel," pagtatapos ko. "This isn't just about my license anymore. This is about accountability." Habang dinadala ng security si Joel, palabas ng silid, hindi siya tumingin sa akin. Tumingin siya sa malayo, ang kanyang mukha ay mukha ng isang lalaking nawala ang lahat dahil sa sarili niyang mga kamay. Nagawa ko, napatunayan ko. Pero habang nakatingin ako sa kanyang pag-alis, wala akong naramdaman na ligaya. Ang nararamdaman ko lang ay ang bigat ng katotohanan ng kailangan ko na talagang magsimula ulit mag-isa. Pagkatapos ng kaguluhan sa board meeting, tila biglang huminto ang ikot ng mundo. Habang naglalakad kami ni Marco palabas ng ospital, sinalubong kami ng malamig na hangin ng hapon. Ang bawat hakbang ko ay parang pagtakas mula sa isang mabigat na tanikala.
Ngunit sa likod ng tagumpay, ramdam ko ang pagod, hindi lang pisikal, kundi ang pagod na nagmumula sa loob ng aking kaluluwa. Okay ka lang? Tanong ni Marco habang pinagmamasdan niya ako. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ang mukha ay hindi na bakas ng galit kundi ng pagkaunawa. Numiti ako ng bahagya, isang ngiting hindi napilit. I'm tired, anak. Pero sa unang pagkakataon, hindi na mabigat ang dibdib ko. Pag-uwi namin sa apartment, sinalubong kami ng tambak na sulat mula sa mga abogado at bangko. Ang realidad ng aming sitwasyon ay bumalik na parang isang malakas na hampas ng alon. Ang bahay na binuo namin sa loob ng 20 taon ay kailangan ng ibenta. Ang lahat ng luho na akala ko ay bunga ng pagsisikap ni Joel ay isa palang utang na kailangang bayaran ng aming dugo at pawis. Biglang tumunog ang aking phone. Mula ito kay Joel, hindi sa personal na numero, kundi sa numero ng kanyang abogado. Teresa, let's talk. Bungad ni Joel, ang boses niya ay mahina, basag at malayo sa pagiging mapagmataas na Joel na nakilala ko. If you drop the civil case, I'll sign the annulment papers immediately. I'll give up everything, even my share in our remaining assets. Please, just don't send me to jail. Napatitig ako sa phone. Annulment. Ang salitang matagal ko nang gustong marinig pero sa parang hindi ko inaasahan. Everything, Joel? Tanong ko. Ang natitirang ipon, ang mga gamit na hindi mo pa naibebenta. You know you're broke. And you know you're at fault. I just want out, Teresa. I can't handle the pressure. Please, for Marco's sake, don't make this more public than it already is. Muli niyang ginamit ang pangalan ng aming anak. Tumingin ako kay Marco na abala sa pag-aayos ng aming mga gamit para sa paglipat sa mas maliit na lugar. Nakita ko ang kanyang mga kamay na nanginginig sa pagod. Sapat na. Hindi ko nahahayaang masangkot pa si Marco sa kahit anong legal na laban na magtatagal ng ilang taon. Fine, sagot ko. But on one condition. You leave the city. You start fresh and you never look for us again. Kapag nalaman kong lumapit ka kay Marco, sisiguraduhin kong hindi lang kulong ang kahahantungan mo. Ibinaba ko ang tawag bago pa man siya makasagot. Humarap ako kay Marco. Anak, we're going to be okay. Pero kailangan nating mag-adjust. We have to sell the house. Tumingala si Marco sa akin. Ma, kung yun ang kailangan para maging malaya tayo, then sell it. I don't care about the house. Ang mahalaga, wala na yung kasinungalingan sa buhay natin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Doon sa maliit na apartment na ito, ramdam ko na kahit wala kaming pera, kahit wala kaming bahay, meron kaming integridad, ang bagay na hindi kailanman mabibili ng kahit anong halaga. Habang gabi na nakaupo ako sa tapat ng bintana nakatanaw sa mga ilaw ng syudad, ramdam ko ang pait, pero sa gitna ng bawat paghinga, natutunan ko ang isang mahalagang aral. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa akin. At ang pagbitaw ay hindi kahinaan, kundi ang simula ng tunay na paglaya. Bukas sisimulan namin ang pag-iimpake. Bukas magsisimula kami sa simula. At sa unang pagkakataon ang kinabukasan ay hindi na isang tanong na punong-puno ng takot, kundi isang blankong pahina na ako mismo ang susulat. Ang mga sumunod na linggo ay naging puno ng abala at emosyon. Ang pagbebenta sa bahay na naging saksi sa 2 dekada ng aking pagsasama kay Joel ay parang paghiwa sa isang bahagi ng aking sarili. Bawat sulok ng sala, bawat pinturang bakbak sa dingding at ang mga marka sa taas ni Marco sa door frame, lahat ng yon ay kailangang iwanan. "Ma-okay ka lang?" Tanong ni Marco habang nililigpit namin ang huling mga gamit sa storage room. Tumingin ako sa kanya at tumango. "Oo naman anak, this is just a structure. Ang tahanan wala sa semento o sa luho. Nasa atin ito." Habang naglilinis ako sa garahe, may napansin akong isang lumang kahon na natabunan ng mga karton. Pinuksan ko ito. Mga litrato, mga resibo, at isang susi na hindi ko pamilyar. Sa ilalim ng mga dokumento, may isang maliit na notebook, ang personal na ledger ni Joel na hindi ko nakita noon sa computer.
Habang binupuklat ko ito, nanlamig ang aking mga kamay. Hindi lang basta offshore account ang mayroon siya. May mga listahan ng pangalan ng mga opisyal sa ospital at sa local government mga taong binabayaran niya para mapadali ang kanyang mga proyekto. Hindi lang pala si Joel at Bianca ang sangkot. Ang buong sistema ng bidding na pinagkatiwalaan ko ay isang malawak na network ng korupsyon. Ano yan? Tanong ni Marco. Tiningnan ko ang ledger. Kung ilalabas ko ito, hindi lang si Joel ang babagsak. Maraming makapangyarihang tao ang madadamay. At kung madadamay sila, tiyak na gagawin nila ang lahat para patahimikin ako. Nothing, Marco. Just some old papers, pagtatakip ko. Pero alam ko sa sarili ko, hindi ito basta papel. Ito ay isang bomba. Biglang tumunog ang phone ko. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Teresa Alonzo, boses ng isang lalaki, malamig at banta ang tono. Alam namin na nasa iyo ang ledger ni Joel. Huwag mong susubukang ibigay yan sa mga otoridad o baka hindi na makatapos ang pag-aaral ang anak mo. Tumayo ang mga balahibo ko. Ang banta ay hindi na mula kay Joel. Ito ay mula sa mas malaki, mas delikadong kalaban. Tumingin ako kay Marco na abala sa pagbuhat ng mga kahon. Ang kanyang inosenteng ngiti ay nagbigay sa akin ng matinding takot. Napagtanto ko na sa desisyon ko manahimik ay isa palang pagkakamali. Ang kasamaan ay hindi titigil hanggat hindi ito nabubunyag. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na pwedeng ilagay sa panganib si Marco. Marco, tawag ko sa kanya ng may diin. We need to go. Na yun din. Huwag kang tatanong basta sumunod ka sa akin. Dinala ko siya sa bahay ng kapatid ko sa probinsya. Malayo sa syudad, malayo sa mga mata ng mga taong nakakaalam ng aking sikreto. Habang nasa biyahe kami, nakatingin ako sa labas ng bintana. Iniisip ang ledger na hawak ko. Hindi ako papayag na matakot. Hindi ako papayag na muli nilang hawakan ang buhay ko sa leeg. Pagdating namin sa probinsya, habang natutulog na si Marco, milabas ko ang ledger. Kinuha ko ang aking camera at kinunan ng litrato ang bawat pahina. Pagkatapos in-upload ko ang lahat sa isang secure cloud storage na ang password ay tanging ako lang ang nakakaalam. Hindi na ako biktima. Ako na ngayon ang may hawak ng alas. At kung kailangan nilang lumaban, handa na akong ibagsak ang buong network na ito kahit pakapalit nito ay ang lahat ng natitira sa akin. Ang probinsya ay tila isang nakatagong mundo malayo sa ingay at gulo ng syudad. Ngunit habang nakatanaw ako sa malawak na palayan ng aking kapatid, hindi ko maramdaman ang kapayapaan. Ang banta ng mga taong nakikinabang sa katiwalian ay parang isang aninong nakasunod sa amin kahit saan kami magpunta. Bakit parang hindi ka mapakali? Tanong ni Marco habang naghahain kami ng hapunan. Ang boses niya ay malambing puno ng pag-aalala. Sabi ni Tito, ligtas tayo rito. You can finally rest. Ngumiti ako pero ang ngiti ko ay hindi umabot sa aking mga mata. Oo, anak. Napapahinga lang ako. Hindi ko pwedeng sabihin kay Marco ang totoo. Hindi ko pwedeng pasanin niya ang takot na nararamdaman ko. Pero habang tumatagal, lalong tumitindi ang aking pagkabahala. May mga sasakyang hindi pamilyar na dumadaan sa tapat ng bahay. May mga taong nagtatanong tungkol sa isang babaeng yata na galing sa ospital. Ang takot ay hindi na isang ideya. Ito ay nakadikit na sa aming mga bituka. Nang gabing iyon, habang mahimbing ang tulog ni Marco, kinuha ko ang aking phone. Kailangan kong kumilos. Hindi ako pwedeng magtago habang buhay. Kung gusto nila ng gira, ibibigay ko sa kanila sa paraang hindi nila inaasahan. Tinawagan ko ang isang dating kakilala sa isang kilalang pahayagan sa Manila, isang reporter na kilala sa pagiging matapang at hindi nabibili. Teresa, saan ka ba galing? Pinaghahanap ka ng mga tao ni Joel? Bungad niya nang sagutin ang tawag. Hindi lang si Joel ang may kasalanan dito, mahinahon kong sagot. I have proof of a systemic corruption in the hospital's renovation. I have the ledger, and I want the public to see it. Teresa, delikado yan.
baka balikan ka nila. Kaya ko ito ginagawa, sagot ko. Hindi lang para sa sarili ko, para sa mga pasyenteng hindi nabigyan ng ligtas na ward, para sa mga taong ninanakawan ng sistema, at para sa anak ko, para hindi na niya kailangan matakot pa sa mga taong ito. Napagkasunduan naming magkita sa isang ligtas na lugar sa susunod na araw. Pero bago pa man dumating ang bukang liwayway isang ingay sa labas ng bahay, ang nagpagising sa akin. Tunog ng mga yabag sa damuhan. Mabilis akong tumayo. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis. Tiningnan ko ang bintana. May 3 lalaking nakaitim na naglalakad patungo sa aming pintuan. Hindi sila pulis. Sila ay mga taong pinadala ng mga taong nasa ledger ko. Ginising ko si Marco ng marahan. Marco, listen to me. Lumabas ka sa back door. Pumunta ka sa bahay ni Tito. Huwag kang lilingon, huwag kang titigil. Do you understand? Ma, ano nangyayari? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Just go! Please, Marco, save yourself! Tinulak ko siya palabas ng pintuan habang ako naman ay tumakbo patungo sa kabilang direksyon, dala ang aking laptop at ang USB. Kailangan ko silang iligaw. Kung sila ang naghahanap sa akin, ako ang dapat nilang mahanap. Habang tumatakbo ako sa gitna ng kadiliman ng palayan, ramdam ko ang bawat paghingal ng aking dibdib. Ang bawat hakbang ko ay puno ng determinasyon. Hindi na ako ang Teresa na nagpapayuko. Ako na ang Teresa na handang sumabog para ilantad ang katotohanan. Pagkarating ko sa kalsada, nakita ko ang kanilang sasakyan. Hinarangan ko ito, hindi dahil sa katapangan, kundi dahil sa desperasyon na tapusin na ang lahat. Nandito ako, sigaw ko sa kadiliman. Hindi nyo na kailangan maghanap, nandito na ang lahat na kailangan nyo. Ang bawat segundo ay tila isang habang buhay. Handa na ako sa anumang mangyayari. Ang laban na ito ay hindi na tungkol sa pagtakas. Ito na ang huling hantungan ng lahat ng kanilang kasinungalingan. Hindi ko akalain na ang pagharap ko sa kanila ang magiging hudyat ng pagwawakas ng kanilang kapangyarihan. Nang harangan ko ang sasakyan, hindi ko alam kung paano ko nakahanap ng lakas. Pero bago pa man sila makalapit, isang ilaw ng police siren ang pumutok sa katahimikan ng gabi. Ang pinsan kong pulis, kasama ang ilang mga tauhan mula sa media na aking tinawagan, ay dumating sa tamang oras. Ang mga lalaking nakaitim ay natarantang tumakas, ngunit ang bawat galaw nila ay nakuhanan ng video. Teresa, sigaw ng reporter na aking kausap. We've got everything, the network, the names, the evidence. Hindi ako nakapagsalita. Naramdaman ko na lamang ang pagbagsak ng aking tuhod sa lupa. Ang pagod, ang takot at ang matinding tensyon ay unti-unting humupa pinalitan ng isang matinding panghihina. Kinabukasan, ang balita ay sumabog na parang bomba. Ang pangalan ng mga opisyal sa ospital at ang koneksyon nila sa mga illegal construction projects ay nasa harapang pahina na ng bawat pahayagan. Ang pagdinig sa korte ay hindi na lamang tungkol sa akin at kay Joel. Ito ay naging isang pambansang usapin tungkol sa korupsyon. Sa loob na courtroom nakita ko si Joel. Hindi na siya ang maangas at mayabang na lalaking nakilala ko. Nakayuko siya suot ang kulungan ng gobyerno, mukhang tumanda ng 10 taon sa loob ng maikling panahon. Na magtama ang aming paningin, nakita ko sa kanyang mga mata ang pagsisisi, hindi pagsisisi dahil sa kanyang nagawa, kundi pagsisisi dahil nahuli siya. Teresa Alonzo, tawag ng Wes. Handa ka na bang tumistigo laban sa mga nasasakdal? Tumayo ako. Ramdam ko ang bawat tingin ng mga taong nasa loob ng courtroom, ang mga biktima ng katiwalian, ang mga media, at ang mga taong dati ay tinitingala bilang makapangyarihan. Tumingin ako kay Marco na nakaupo sa likuran. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal. Handa na ako, Your Honor, sagot ko. Sinimulan ko ang aking pagtestigo. Bawat detalye mula sa pagpilit sa akin ni Joel na pirmahan ang mga dokumento hanggang sa ledger na naglalaman ng mga pangalan ng mga opisyal ay inilabas ko. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagmakaawa.
Nagsalita ako bilang isang yuta na matagal na nanahimik dahil sa takot, pero ngayon ay nagsasalita para sa katarungan. I signed those papers because I trusted my husband. Paliwanag ko sa harap ng korte. But that trust was weaponized. And I realize now that protecting my family's reputation was not worth the lives of the patients I took an oath to protect. Sa bawat sagot ko, ramdam ko ang unti-unting pagbaba ng pasanin sa aking dibdib. Ang bawat tanong ng mga abogado ng depensa ay sinasagot ko ng may matalas na katwiran gamit ang mga datos at ebidensyang hawak ko. Hindi nila ako mapipigilan. Wala nang makakapigil sa akin. Nang matapos ang aking pagtestigo, bumalik ako sa aking upuan. Tiningnan ako ni Joel. Sa unang pagkakataon, hindi ako umiwas. Nakita ko ang takot sa kanyang muka. Takot na mawalan ng lahat. Pero sa akin, wala na ako mawawala. Ang tanging natira sa akin ay ang aking dangal at yon ay higit na matimbang kaysa sa kahit anong yaman. Ang kasong ito ay hindi na lang basta paghaharap sa batas. Ito ay ang aking huling hakbang para tuluyang putulin ang nakaraan. Habang palabas ako ng courtroom, nakita ko ang mga mamamahayag na nag-aabang. Pero hindi na ako huminto. Ang kailangan ko na lang ay ang yakap ng aking anak at ang payapang buhay na matagal naming inasam. Ilang buwan na ang nakalipas mula nung araw na yon sa korte. Ang ingay ng mga headline ay unti-unti nang humupa pinalitan ng katahimikan ng isang bagong simula. Nakatayo ako ngayon sa terrace ng isang maliit ngunit maaliwalas na apartment sa labas ng lungsod. Ang hangin dito ay mas presko malayo sa usok ng polusyon at sa bigat ng alaala sa aming lumang bahay. Hawak ko ang isang tasa ng mainit na kape habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Maredy na ang breakfast, tawag ni Marco mula sa loob. Pagpasok ko, nakita ko siyang abala sa pag-aayos ng mesa. Tapos na ang kanyang semestro at sa wakas ay nakita ko na ulit ang ningning sa kanyang mga mata na akala ko ay tuluyan ng naglaho. Wala na ang takot, wala na ang pressure na maging perpekto para sa isang ama na hindi naman marunong magpahalaga. Salamat anak, sagot ko habang naupo kami. Si Joel ay nahatulan na ng hukuman. Ang kanyang sentensya ay hindi lamang isang parusa sa batas, kundi isang paalala sa lahat na ang bawat kasinungalingan ay may katapusan. Hindi ko na siya binisita at hindi ko na rin balak gawin yon. Ang chapter na yon ng buhay ko ay sarado na. Hindi na pwedeng balikan, hindi na pwedeng baguhin. Pagkatapos kumain, naganda ako para pumasok sa trabaho. Hindi na ako yuta sa dating ospital. Mayon ako ay isa ng safety coordinator sa isang non-profit organization na nag-aalaga sa kalusugan ng mga komunidad sa probinsya. Ang trabahong ito ay hindi man kasing taas ng dati, pero ang bawat pasyenteng natutulungan ko ay nagbibigay sa akin ng payapang gabi. Bago ako lumabas, tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay may mga kulubot na sa gilid ng mata. May mga bakas ng pagod sa mukha. Pero ang kanyang mga mata niya ay matatag. Hindi ko na kailangang magsuot ng maskara. Hindi ko na kailangang magsakripisyo para sa taong hindi naman marunong magpahalaga. Natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang iyong kayang tiisin, kundi sa kung gaano kalinaw ang iyong paninindigan para sa iyong sarili at sa iyong anak. Lumabas ako ng apartment at huminga ng malalim. Ang bawat hakbang ko patungo sa kalsada ay magaan. Wala na ang bigat ng nakaraan. Wala na ang takot sa bukas. Sa bawat pagsikat ng araw, ramdam ko ang bagong pag-asa. Ang bahay na nawala, ang perang naubos, at ang pagmamahal na akala ko ay forever lahat ng iyon ay naging bahagi na lamang ng isang aral. At ngayon, sa gitna ng aking payak na buhay, alam ko na, sa wakas nahanap ko na ang tunay na kaligayahan. Hindi ako nanalo para lamang maghiganti. Nanalo ako para mabawi ang sarili ko. At iyon ang pinakamahalagang tagumpay na aking nakamit.